Ang malakas na buhos ng ulan sa bintana ay tila isang tuktok, isang salif sa nag-aalap na damdamin sa loob ng saradong opisina. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng deslam, ang hangin ay mabigat, puno nga salitang hindi masabi at ng amoy ng pinagbabawal na pagnanasa. Ang mga kamay ni Isabel ay maring nakadiin sa malami at makinis na kahoy ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nangingini habang nararamdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang batok. Alarik, hindi tama to, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basak at puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pagsuko. Ang bawat salita ay isang pagtatangkang kumapit sa natitirang hibleng ng kanyang katinuan. Naramdaman niya ang pagdampi ng galabi nito sa kanyang leg, isang dampi na nakpadalang ng kuryente sa buo niyang katawan. Shh, Isabel, nararamdaman mo ba? Bulong ni Professor Alarik. Ang kanyang boses ay malalim at mapangakit, isang tunog na kayang mapatunaw ng anumang pagtutol. Ito ang tama. Ito ang nararapat sa ating dalawa. Ang kanyang nga kamay, na kanina'y nasa baywang lamang ng dalaga, ay dahan-dahang gumapang paitaas, sa ilalim ng manipis niyang blusa, hinahanap ang init ng kanyang balat. Ang pagtutol sa dibdib ni Isabel ay unti-unting napalitan ng isang hindi may paliwanag na init, isang naumapaw na damdamin. Ang kanyang hindi ay naging isang mahinang ungol, isang tunog ng pagtanggap, isang daing ng sarap na matagal na niyang ikinukubli. Ngunit paano nga ba sila umabot sa ganitong punto? Paano ang isang respetadong propesor at ang kanyang masipa na estudyante ay nalunod sa isang ipinagbabawal na relasyon? Si Isabel ay nasa huling taon na niya sa kursong architecture sa isang kilalang universidad sa Maynila. Matalino, may pangarap, at may matata na relasyon sa kanyang kasintahang si Marco sa loob ng 4 na taon. Ang kailangan na lang niya ay ang pirma at pag-aproba ng kanyang thesis advisor na si Professor Alarik Reyes para makamit ang pinapangarap na diploma. Si Professor Alarik, sa edad na 45, ay nasa tuktok ng kanyang karera. Isang iginagalang na arkitekto, isang mahusay na guro, isang ama, at isang asawa. Sa mamatangang lahat, perpekto ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng mangiting iyon ay may isang lalaking uhaw sa sigla, sa pahanga, sa apoy na matagal nang nawala sa kanyang buhay. At ang lahat ng iyon ay nakita niya sa mata ni Isabel. Nagsimula ang lahat sa pahanga, isang pahangang propesyonal na dahan-dahang nilamon ng Malaysia, sa bawat konsultasyon na umaabot hanggang gabi, sa bawat pagtama ng kanilang mga balat, at sa bawat titik na mas matagal, at mas malalim kaysa sa nararapat. Ang unang araw ng huling semestre ay palaging may dalang kakaibang bigat. Isang halo ng pananabik at kaba na nararamdaman ng bawat maaral na malapit ng magtapos. Para kay Isabel, ang pakiramdam na iyon ay mas matindi. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ang College of Architecture ay tila may kaakibat na bilang, isang pagbilang patungo sa araw na pinakahihintay niya, ang araw ang kanyang pagtatapos. Ang init ng hapon sa Maynila ay walang awa, tumatagos sa malalaking salaming bintana ng universidad, ngunit hindi nito natitinak ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa malaking lecture hall, isang silit na puno ng pamilya na mukha, makasama niya sa hirap at ginhawa sa loob nga halos 5 taon. Ngumiti siya ng bahagya sa ilang bumati, ngunit ang kanyang isip ay nasa isang bagay lamang, ang kanyang thesis. Ito na ang huling balakid, ang pinakamalaking hamon na kailangan niyang pagtagumpayan. Umupo siya sa isang upuan sa gitnang hanay, hindi sa unahan kung saan nakukumpulan ang mapinakasabik, at hindi rin sa likod kung saan nakaasaran ang nga walang pakialam. Pinili niya ang lugar kung saan malinaw niyang makikita at maririnig ang lahat, isang lugar para sa isang seryosong tagamasid. Inilatat niya ang kanyang magamit sa arm desk, isang bagong kwaderno, 3 klase ng panulat na may iba't ibang kulay, at ang kanyang lumang plana. Ang lahat ay nakayos, isang refleksyon and kayusan sa kanyang isip. Simple lang ang kanyang ayos. Nakasuot siyang isang puting cotton dress na may maliliit na asul na bulaklak, isang damit na presko sa balat sa kabila ng init. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail, na lalong napalitaw sa hugis ng kanyang mukha at sa kanyang matang laging tila may malalim na iniisip. Sa kanyang isipan, habang hinihintay ang pagdating ng propeso, sumaglit ang imahe ni Marco. Ang kanyang kasintahan. Ang lahat ng ito ay para sa kanila, para sa kinabukasang kanilang pinaplano. Ang pagod at puyat ay mabubunga rin, at sa huli, magiging sulit ang lahat. Maya-maya pa,
ang kaninang maingay na silid ay unti-unting tumahimik. Isang presensya ang tila humigop sa lahat ng hangin at atensyon. Pumasok si Professor Alaric Reyes. Hindi siya ang tipo ng lalaki na mapapalingon ka sa unang tingin dahil sa artistahing itsura. Ang kanyang kapangyarihan ay wala sa perpektong muha, kundi sa kanyang tindi, sa paraan ng kanyang paglakad, at sa awtoridad na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakasuot siya ng isang light blue na long-sleeve polo na nakatupi hanggang siku, na nagpapakita ng kanyang malalakas na braso. Ang kanyang itim na slacks ay may perpektong lapat, at ang kanyang sapatos na gawa sa katat ay kumikinang kahit sa ilalim ng fluorescent na ilaw. May ilang hibla ng uban sa kanyang buhok, na sa halip na makmuha siyang matanda ay lalo pang nakadagda sa kanyang dignidad. Inilapa niya ang kanyang leather briefcase sa mesa at walang imik na sinuri ang buong klase. Ang kanyang mga mata ay tila kayang basahin ang bawat isa, matalas at mapanuri. Nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay malalim at buo, isang boses na sanay mag-utos at pakinggan. Good afternoon. Welcome to Advanced Architectural Design. For most of you, this is your final major subject before your thesis. Kaya inaasahan ko, wala nang maglalaro dito. Ang kanyang masalita ay direkta, walang paligoy-ligoy. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga hamon ng modernong arkitektura, tungkol sa pilosopiya sa likod ng bawat istruktura. Hindi siya nagbabasa mula sa libro. Ang lahat ay nakmumula sa kanyang isip, sa kanyang malawak na karanasan. Habang siya ay nasasalita, ang pahanga ni Isabel ay nagsimulang mabuo. Hindi ito ang pahangangang isang babae sa isang lalaki, kundi ang pahangangang isang maaral sa isang tunay na dalubhasa. Bawat salita ni Professor Alaric ay tila isang pirasong ginto na kanyang dinadampot at itinatago. Nakatutok lamang siya dito, ang kanyang panulat ay abala sa pagsusulat, ngunit ang kanyang isip ay lumilipat, sinusundan ang bawat konsepto na binibitawan ng profesor. Sa gitna ang kanyang pag-lecture, sandaling huminto si Professor Alaric at muling iginala ang kanyang paningin sa klase. Nakita niya ang karaniwang tanawin, mga estudyanteng nagsusulat, ang ilan ay naghihikap, ang iba ay pasimpleng tumitingin sa kanilang cellphone. Ngunit pagdating ng kanyang mata sa gitnang hanay, nahinto ito. Nakita niya si Isabel. Hindi niya napansin ang simpleng ganda nito o ang hubok ng katawan sa ilalim ng damit. Ang nakita niya ay ang matinding fokus sa mamata nito. Isang pares na mamatang uhaw sa kaalaman, mamatang nakikinig hindi lang sa masalita, kundi sa kahulugan sa likod ng mga ito. Isang bagay sa loob niya ang naanti. Isang pamilya na kislap na matagal na niyang hindi nakikita, hindi lang sa kanyang mga estudyante, kundi maging sa kanyang sarili. Nagtagal ang kanyang titik dito, mas matagal kaysa sa nararapat. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng mga matang iyon. Sa una, inakala niyang sinisiguro lang ng propesor na siya ay nakikinig. Ngunit ang mga segundo ay lumipas, at ang mga mata nito ay hindi pa rin umaalis. Bigla, ang malaking lecture hall ay tila lumiit at naging silang dalawa na lang. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya may paliwanag. Hindi ito ang blangkong tingin ng isang guro, mayroong pakilala. Isang paapruba na mas malalim pa sa grado. Isang init ang gumapang sa kanyang batok at pisngi. Napilitan siyang yumuko at makunwaring may hinahanap sa kanyang notebook. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang simpleng titik, ngunit bakit tila may kung anong nakbago. Nakpatuloy sa pagsasalita si Professor Alaric, ngunit tila may kaunting pagbabago sa kanyang tono. Ang kanyang boses ay mas naging personal, na parabang may isang partikular na tao siyang gustong pahangain. Nang matapos ang klase, habang nagayos ng gamit ang lahat, muling natama ang kanilang paningin mula sa makabilang dulo ng silid. Isang mabilis na sulyap lamang, ngunit sa pagkakataong iyon, isang maliit at halos hindi mahahalata na tango ang ibinigay ni Professor Alaric sa direksyon ni Isabel. Isang tango na nagsasabing, nakita-kita. At para kay Isabel, ang simpleng kilos na iyon ang naging simula ng lahat, ang unang pagyani sa pundasyon ng mundong maingat niyang binuo. Hindi niya pa alam, ngunit sa araw na iyon, sa loob ng maalikabok na lecture hall na iyon, isang binhi ang naitanim. Isang binhing pahanga, na sa palipas ng araw at sa ilalim, ng mapanuksong pagkakataon, ay didiligan ng pagnanasa hanggang sa ito ay lumago at maging isang bawal na puno, na ang mga bunga ay pareho nilang pagnanasaan at pagsisisihan. Ang araw ay naging linggo.
At ang simpleng paganga na naramdaman ni Isabel noong unang araw ng klas ay unti-unting nagbago ang anyo. Ang kanyang tesis, na dati isang akademikong responsibilidad lamang, ay naging dahilan, isang pasaporte para makapasok sa isang mundong hindi niya inaasahang magbubukas para sa kanya, ang mundo ni Professor Alaric Reyes. Nagsimula ito sa maordinaryong konsultasyon sa hapon, kasama nga ibang mga estudyante. Ngunit dahil sa dedikasyon at komplikadong disenyo ni Isabel, ang kanyang nga tanong ay laging nangangailangan ng mas mahabang oras. Maiwan ka muna, Isabel. Kailangan nating pausapan pa ito ng masinsinan. Iyon ang madalas sabihin ni Professor Alaric kapag paalis na ang lahat. At si Isabel, na ang tanging nasa isip ay ang perpektuhin ang kanyang gawa, ay walang paalinlangang pumapayak. Ang opisina ni Professor Alaric ay hindi malaki, ngunit ito ay puno ng karakter, isang salamin ng kanyang pagkatao. Ang nga pader ay napapalibutan ng nga estanteng puno ng makakapal na libro tungkol sa signing at arkitektura. Sa isang sulok nakatayo ang ilang modelong gawa sa kahoy at acrylic, mga miniaturas ng magusaling siya mismo ang nadisenyo. Ang hangin ay may permanenteng amoy ng bagong giling na kape at lumang papel. Isang amoy na sa kalaunan ay ikinabit na ni Isabel sa presensya ng propeso. Ang malaki niyang mesa na gawa sa mahogany ay laging may mga nakakalat na blueprints at T-square, ngunit sa gitna ngang lahat ng ito, may isang maliit na espasyo na laging malinis. Dito nakatayo ang isang silver na picture frame, isang larawan ng isang magandang babae at dalawang batang nakangiti. Ang kanyang pamilya. Sa mga unang pagkikita nila, madalas mapadako ang tingin ni Isabel sa larawang iyon. Ito ang paalala, ang hindi nakikitang pada sa pagitan nila, ito ang nagpapanatili sa lahat bilang profesional. Sa simula, ang kanilang nga pag-usap ay umikot lamang sa tesis. Isabel, ang structural integrity ngang beam na ito ay questionable. Kailangan mo ngang mas matibay na suporta, sasabihin ni Alaric, ang kanyang boses ay seryoso at nakapokus. Lalapit siya, ituturo ang isang linya sa blueprint, at mararamdaman ni Isabel ang init na namumula sa kanyang katawan. Sasagot naman siya ng may kumpiyansa, Sir, nakalkulit ko po iyan, ang ginamit ko pong formula ay. At makakaroon sila ng isang matalinong debate. Isang sayaw ang dalawang isip na parehong mahusay. Ngunit habang lumalalim ang gabi at naubos ang ngapaksang teknikal, ang kanilang usapan ay napupunta sa mas malalim na bagay. Bakit ito ang napili mong disenyo? Tanong ni Alaric isang gabi, habang nakatingin sa modelo ni Isabel. Hindi lang ito isang gusali, tama ba? May kwento ito. Dito nagsimulang magbukas si Isabel. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na gumawa ng espasyo na may kaluluwa, mabahay na hindi lang tinitirhan kundi nagbibigay din ng ligaya. Nakita ni Alaric ang kislap sa mga mata en dalaga, isang kislap na minsan ay nasa kanya rin ngunit unti-unti nang pinatay ang komersyalismo at en paulit-ulit na takbo en buhay. Alam mo, ganyan din ako dati, biglang sabi ni Alaric, ang kanyang tingin ay malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Puno ngang pangarap, ngunit sa paglipas ng panahon, matututunan mong hindi lahat ng idealismo ay kayang bumuhay ng pamilya. Iyon ang unang beses na nakparamdam siya ng kahit anong kabiguan sa kanyang buhay. Para kay Isabel, ang sandaling iyon ay isang pribilehiyo. Ang respetado at tila perpektong propesor ay napakita ng isang maliit na bita sa kanyang baluti. Nagsimula siyang mabahagi rin ng kanyang alalahanin. Ang pressure mula sa kanyang pamilya, ang pagiging abala ni Marco na minsan ay hindi na siya naintindihan. Hindi ka ba niya dinadalaw dito? Gabi na. Usisa ni Alaric isang beses, umiling lang si Isabel. Pagod na po siya galing sa trabaho. Isang tango lang ang isinagot ni Alaric, ngunit sa mga mata nito ay may pag-unawa at counting, awa. Ang pagiging comfortable nila sa isa't isa ay nagbunga nga hindi sinasadyang pagdampi. Minsan, habang inaabot niya ang isang tasang kape, nasabay ang kanilang nga kamay, isang kuryente ang dumaloy sa braso ni Isabel, mabilis at nakakagulat. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay namula. Sorry, sabi nilang pareho, at pagkatapos ay isang awkward na katahimikan. Sa ibang pagkataon, habang makatabing nakayuko sa blueprint, ang kanilang nga balikat ay nakdikit. Hindi ito inalis ni Alaric, hindi rin lumayo si Isabel. Hinayaan nilang manatili ito ron, isang mainit at nakakakabang kontak na mas matindi pa ang sinasabi kaysa sa anumang salita. Gabi-gabi,
Umuwi si Isabel na gulong-gulo ang isip, sasabihin niya sa sarili na ang lahat ay para sa kanyang tesis. Na ang atensong ibinibigay ni Profesor Alaric ay dahil lamang sa potensal na nakikita nito sa kanya. Ngunit sa puso niya, alam niyang may iba pa. Alam niyang ang pananabik na nararamdaman niya tuwing papalubok ang araw ay hindi na lamang dahil sa arkitektura. Para kay Alaric, ang nagabing kasama si Isabel ay naging isang pagtakas. Isang pagtakas mula sa isang tahimik na bahay, mula sa isang asawa na abala sa sarili nitong mundo, at mula sa pakiramdam na siya ay isa na lamang tagapagbigay, isang makina na gumagana para sa iba. Kay Isabel, muli siyang naging si Alaric, ang artist, ang visionary, hindi lang si Professor Reyes o ang asawa ni Cynthia. Ngunit sa bawat pagtawa nila, sa bawat personal na kwentong kanilang pinagsasaluhan, ang larawan sa kanyang mesa ay tila mas matalim ang titik. Ito ang konsensya, ang malamig na katotohanan na napapaalala sa kanya ng kanyang responsibilidad. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, inabot na sila ng halos hating gabi. Tapos na nilang pausapan ang tesis. Ang kanilang pinausapan na ay ang paborito nilang mga pelikula. Ang tanging maririnig na lang ay ang kanilang mga boses at ang patak ng ulan. Gabi na pala, biglang sabi ni Isabel, na tila nagising mula sa isang panaginip. Ihahatid na kita, mabilis na alok ni Alaric. Naku sir, huwag na po. Nakakahiya. Delikado na, Isabel. Halika na. Naglakad sila sa tahimik at madilim na pasilyo ang universidad. Ang tunog lamang ng kanilang ngayaba ang umaalingaw. Pagdating sa may pintuan ng gusali, huminto si Alaric. Humarap siya kay Isabel. Sa dilim, ang kanyang mata ay tila mas nangungusap. May gusto siyang sabihin, nararamdaman iyon ni Isabel. Ngunit walang salitang lumabas. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng kuryente. Mag-ingat ka, ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Tumango lang si Isabel at mabilis na naglakad papalayo, papalabas sa ulan, na tila tinatakasan hindi ang profesor, kundi ang sarili niyang nararamdaman. Habang ang malamig na ulan ay tumatama sa kanyang mainit na pisngi, alam niyang ang linya sa pagitan ng tama at mali ay nagsisimula ng mabura, at ang pinakamasama sa lahat ay, isang bahagi niya ang hindi natatakot na tumawid dito. Ang linya sa pagitan ng profesional at personal ay parang isang guhit sa buhangin, madaling iguhit ngunit napakadali ring burahin ng isang malakas na alon ng damdamin. Para kina Isabel at Alaric, ang alon na iyon ay dumating sa anyo ng isang hindi inaasahang pagkakataon, isang araw na naganap sa labas ng Padangan Universidad, kung saan ang kanilang matitulo bilang propeso at estudyante ay pansamantalang naiwan sa pasukan. Naanunsyo si Professor Alaric sa klase tungkol sa isang eksklusibong architectural exhibit na gaganapin sa Antipolo. Ito ay isang mahalagang pagkataon para makita ninyo ang ngagawa ng bagong henerasyon ng arkitekto. Bukas ito sa loop lamang na lawang araw. Sabi niya, habang ang kanyang mata ay pasimpleng dumapo sa direksyon ni Isabel. Ngunit dahil sa biglaan ang anunsyo at medyo malayo ang lugar, halos lahat ay may mga nauna ng plano. Si Isabel, na ang buhay ay umiikot lang sa tesis, ang tanging napakita na interes. Nang sabihin niya ito sa propesor, isang ngiti ang sumilay sa malabi nito. Ganun ba? Pupunta rin ako. Kung gusto mo, pwede kang sumabay sa akin para hindi ka na mahirapan sa bayahe. Ang alo ay praktikal at lohikal, ngunit sa dibdib ni Isabel, may kung anong kaba at pananabik siyang naramdaman. Pilit niyang sinabi sa sarili na ito ay para sa paaral, isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Kinabukasan, maaga siyang naghintay sa tapat ng kanilang apartment. Nang dumating ang itim na SUV ni Alaric, tila huminto ang pahinga niya. Hindi ito ang propeso na nakikita niya araw-araw. Wala ang kanyang formal na polo at slacks. Nakasuot ito nga isang simpleng dark gray na v-neck shirt na bumagay sa kanyang matipunong katawan, at kupas na maong. Ang kanyang buho ay medyo magulo, at may suot siyang salamin sa mata na nakbigay, sa kanyang maseryoso ngunit mas relax na anyo. Sakay na, sabi nito, at ang pamilya na boses ay nakaroon ng ibang dating, mas malambing, mas personal. Sa biyahe, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi awkward. May nakasalang na mahinang jazz music, at malamig na hangin mula sa aircon ay kaya-aya. Dito, sa loob ng pribadong espasyong ito, nagsimula silang mausap tungkol sa mga bagay na hindi nila napausapan sa opisina.
Tinanong niya kung kumusta na si Marco. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga anak, ang panganay na mahilig sa video games at ang bunsong gustong maging balerina. Ikinuwento niya ito ng may pagmamahal, ngunit may bahid ng lungkot, na parabang siya ay isang manonot na lang sa kanilang buhay. Dito nakita ni Isabel si Alaric, ang lalaki, ang ama, ang asawa, ang isang tao may sariling mundo at mga problema, tulad niya. Ang exhibit ay ginanap sa isang modernong museo na nakatayo sa tuktok ng isang burol na may tanawin ng buong Metro Manila. Habang naglalakad sila sa loob, ang kanilang pag-usap ay naging isang masiglang palitan ng ideya. Hindi na siya ang guro na natuturo at hindi na siya ang estudyanteng nakikinig. Sila ay dalawang kapwa alagad ng sining, dalawang kaluluwang nakakaintindihan sa isang lengwaheng sila lang ang nakakaalam. Huminto sila sa harap ng isang malaking installation art, isang serye nga salamin na may iba't ibang anggulo. Tingnan mo, sabi ni Alaric. Sa isang anggulo, maganda at buo ang refleksyon. Pero kapag gumalaw ka ng kaunti, basa na at magulo. Parang buhay, hindi ba? Ang lahat ay tungkol sa perspektibo. Tumingin si Isabel sa kanilang refleksyon. Makatabi sila. Sa isang salamin, malinaw sila at masaya. Sa katabing salamin, ang kanilang nga imahe ay watak-watak. Isang perpektong metapora para sa kanilang sitwasyon. Napatuloy sila sa paglalakad, ang kanilang braso ay halos makdikit na. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat seryosong pagtango ay tila isang sinulit na humihigpit sa kanilang pagitan na nakbubuklot sa kanila. Pagkatapos ng exhibit, naayos siyang kumain sa isang restaurant na malapit doon, isang lugar na may hadin at tanawin ng papalubok na araw. Habang kumakain sila, ang usapan ay naging mas personal pa. Ano ang pinakatakot mo, Isabel? Biglang tanong niya. Natigilan si Isabel. Walang sinuman ang naktanong sa kanya niyan dati, kahit si Marco. Siguro. Ang mabigo. Mahina niyang sagot. Ang biguin ang mga magulang ko, ang sarili ko. Tumango si Alaric. Ako naman sabi niya, ang pinakatakot ko ay ang magising isang araw at ma-realize na nasayang ko ang lahat. Nasinunod ko ang lahat ng dapat gawin, pero hindi ko ginawa ang gusto ko talagang gawin. Ang kanyang masalita ay tumagos sa puso ni Isabel. Sa mata niya, nakita niya ang isang kaluluwang pagod, isang taong nangungulila sa isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Sa ilalim ng impluensya ng sandali, ng magandang tanawin, at ng matapat na pag-usap, isang bagay ang nangyari. Habang nakukuwento si Isabel tungkol sa kanyang pangarap, dahan-dahang iniabot ni Alaric ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay niya. Isang simpleng hawa, ngunit para kay Isabel, iyon ay parang isang pagsabog. Ang init ng palat nito, ang gaan ng nga daliri. Hindi ito aksidente. Ito ay may intensyon. Tumingin siya sa kanilang makamay, pagkatapos ay sa mata ni Alaric. Wala itong sinabi, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ng lahat. Isang mensahe ang paunawa, ang koneksyon, ang isang damdaming hindi na nila kayang itago. Bago sila umuwi, tumayo sila sandali sa isang viewing deck. Gabi na at ang mga ilaw ng siyudad sa ibaba ay parang isang kumot ng nga bituin. Makatabi silang nakasandal sa railings, tahimik na pinakmamasdan ang tanawin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito nararamdaman ni Isabel. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng presensya ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito, Isabel, basa ni Alaric sa katahimikan, ang kanyang boses ay halos isang bulong, yung pakiramdam na may nakakaintindi. Humarap si Isabel sa kanya. Sa dilim, ang kanyang mukha ay bahagyang naanina lang. Ngunit sapat na iyon para makita niya ang lungkot at ang pananabi sa mata nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano pa ba ang sasabihin? Sa araw na iyon, sa tuktok ng Antipolo, sa ilalim nga bituin at sa ibabaw ng kumikinang na siyudad, isang kasunduan ang nabuo ng walang salitaan. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang tungkol sa tesis. Ito ay naging isang emosyonal na kanlungan, isang lihim na hadin kung saan sila ay malayang maging sila, malayo sa mga matangang mapanghusgang mundo. Ang biyahe pawi ay balot ng isang komportableng katahimikan. Walang natangkang maksalita, na parabang natatakot na masira ang mahikang bumabalot sa kanila. Pagdating sa tapat ng apartment ni Isabel, pinatay ni Alaric ang makina ng sasakyan.
Salamat sa araw na ito, sir, sabi ni Isabel. Alarik, patataman nito, ang kanyang boses ay malambing. Sa labas ng eskwelahan, Alarik ang pangalan ko. At sa simpleng pagbikas niya ng kanyang pangalan, tuluyan nang nabura ang guhit. Pumasok si Isabel sa kanyang apartment na lutang, dala ang alala ng isang araw na perpekto ngunit mali, masaya ngunit puno ng panganib. Alam niyang simula sa araw na iyon, wala nang babalikan. Ang emosyonal na pagtataksil ay naganap na. At ang susunod na hakbang, alam niyang mas delikado at hindi na niya kayang pigilan pa. Ang araw na ginugol nila sa Antipolo ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang marka, isang bakas sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Ang sumunod na konsultasyon sa opisina ni Alarik ay nakaroon ng bagong bigat, isang kuryenteng hindi may paliwanag. Ang kanilang mga titik ay umiwas ngunit laging naghahanap. Ang kanilang mapausap ay bumalik sa pagiging profesional, ngunit ang bawat salita ay may ilalim, isang nakatagong kahulugan na sila lang ang nakakaalam. Ang dating komportableng katahimikan ay napalitan ng isang nakakakabang tensyon, ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyo ay dumating, sa literal na paraan, isang gabi ng Martes. Mas malalim ang kanilang naging talakayan tungkol sa tesis, pinagdedebatahan ang bawat anggulo at bawat sukat hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. Ang buong universidad ay matagal nang nabalot ng katahimikan. Ang pasilyo ay madilim na, at ang tanging ilaw na nakmumula sa gusali ay mula sa bintana ng opisina ni Alarik, isang munting parola sa gitna ng kadiliman. Sila na lang ang tao, dalawang kaluluwa sa isang islang gawa sa libro at papel. Hating gabi na pala, sabi ni Isabel, na medyo nagulat. Pasensya na, hindi ko namalayan. Ngumiti si Alarik, isang pagod ngunit kuntentong ngiti. Kapag na-enjoy ako sa kausap ko, nawawala ako sa oras. Ang simpleng papuri ay nadulot ng init sa pisngi ni Isabel. Inayos na nila ang kanilang manggagamit. Habang naglalakad sila palabas sa madilim na pasilyo, ang tuno lamang ng kanilang sapatos ang gumagawa ng ingay. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng isang mabigat at malinsangang hangin. Ang kalangitan ay itim na itim, walang kahit isang bituin. Mukhang ulan, sabi ni Alarik habang nakatinggala. At tila isang utos, kasabay ng kanyang masalita, pumata ang unang malaking buting ng ulan sa semento, na sinundan pa ang isa, at isa pa. Bigla, ang kalangitan ay tila nabiyak. Ang mahinang ambon ay naging isang bakso, isang marahas na buhos na ulan na karaniwan sa Pilipinas tuwing tag-ulan. Walang silungan. Ang tanging magagawa nila ay tumakbo. Takbo. Sigaw ni Alarik at hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Ang paggawa niya ay hindi na malambing o nag-alangan. Ito ay mahigpit at sigurado. Sabay silang tumakbo sa gitna na ulan, patawid sa malawak na quadrangle patungo sa parking lot. Ang kanilang mga tawa ay humalo sa lakas na ulan, isang tunog ng kalayaan at nang biglaang pakawalangan lahat ng inhibisyon. Ang malamig na tubig ay agad na bumasa sa kanilang mga damit, dumidikit sa kanilang mga balat. Pagdating nila sa sasakyan ni Alarik, pareho silang basang-basa at humihingal. Mabilis silang pumasok sa loob. Sa isang iglap, ang ingay ng ulan ay napalitan ng isang halos bingi na katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang maririnig na lang ay ang malakas na pagbaksak ng ulan sa bubong at sa salamin, at ang kanilang sariling mapahinga. Ang mundo sa labas ay nawala, nabura nga agos ng tubig sa bintana. Sila ay nasa loob ng isang maliit na mundo, isang bubble na nakahiwalay sa lahat. Binuksan ni Alarik ang makina at ang dim na ilaw sa dashboard ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanilang mamukha. Tumingin siya kay Isabel. Ang buhok nito ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. May mabutil ngang tubig sa kanyang mapilik mata na kumikinang sa liwanag. Ang kanyang puting blusa ay bahagyang bumakat na at nakadikit sa kanyang balat. Imposibleng mag-drive sa ganitong kalakas na ulan, sabi ni Alarik, ang kanyang boses ay medyo garagal. Hintayin na lang nating humina. Tumango lang si Isabel, hindi makapagsalita. Nagsimula siyang manginig, hindi niya alam kung dahil sa lame o sa kaba. Napansin ito ni Alarik, may kinuha siya sa likod, isang makapal na jacket. Heto, isuot mo. Inabot niya ito kay Isabel, nang matama ang kanilang mga daliri. Isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa kanilang mga ugat. Inalalayan niya itong isuot ang jacket. Ang simpleng pag-alalang iyon ay tila isang napaka-intimong bagay.
Kumuha siya ang isang maliit na tuwalya mula sa kanyang gym bag. Ang buhok mo, sabi niya, at sa halip na iabot ang tuwalya, siya na mismo ang dahan-dahang napunas sa buhok ng dalaga. Bawat dampi ang tuwalya sa kanyang anit ay napapadala ng kakaibang kilabot sa buong katawan ni Isabel. Ang kanyang madaliri ay dumadampi sa kanyang batok, sa kanyang tainga. Ang amoy na ulan ay humalo sa personal na amoy ni Alaric, isang amoy na panlalaki at nakakaakit. Napapikit si Isabel. Paksuko. Isang tahimik na paksuko. Ang pakpunas sa buhok ay tapos na, ngunit ang kamay ni Alaric ay nanatili. Ang kanyang madaliri ay marahang humahaplos sa mabasang hiblang ng buhok malapit sa pisngi ni Isabel. Wala nang nagsasalita, ang tanging ingay ay ang malakas paring ulan sa labas. Dahan-dahan, ang kanilang mamuka ay naglapit. Bawat milimetro ay tila isang kawalang hanggan. Nakikita ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata ni Alaric. Isang refleksyon ng isang babaeng nasa bingit ng pagbagsak. Tinitigan siya nito na parabang siya ang tanging babae sa mundo, na parabang matagal na siyang uhaw at si Isabel ang tanging tubig na makakapawi nito. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Isabel. Ang kanyang balat ay magaspang ngunit ang kanyang haplos ay napakalambing. Isabel. Ang pangalan niya ay isang bulong, isang dasal na lumabas sa mga labi nito. Hindi na niya ito tinawa na sir. Hindi na niya tinawa ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, ang tanging tawa niya ay ang pangalan niya. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Ito na. Ang sandaling pareho nilang iniwasan at hinahangad. Naramdaman niya ang init ng hininga nito, at pagkatapos, ang malambot na pakdampi ng galabi nito sa kanya. Ang unang halik. Ito ay hindi marahas. Ito ay puno ng pag-aalinlangan, isang pagtatanong. Isang pahingi ng pahintulot na matagal nang naibigay. At nang tumugon si Isabel, nang bahagya niyang ibuka ang kanyang ngalabi, ang paalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang apoy. Ang halik ay lumalim, naging marubdob, naging desperado. Ito ang halik ng lahat ng kanilang nga hindi masabing salita, ng lahat ng kanilang nga pinigil na pagnanasa. Ang nga kamay ni Alaric ay gumapang mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang at pagkatapos ay sa kanyang likod, hinihila siya palapit, na para bang gusto nitong maging isa na lang sila. Ang nga kamay ni Isabel naman ay napakapit sa mga braso nito, pagkatapos ay sa mabalikat, hanggang sa ang kanyang madaliri ay bumaon sa buhok nito sa batok. Walang tama, walang mali, mayroon lamang sila, dalawang tao, na nakakulong sa isang sasakyan sa gitna ng isang bagyo, na sa wakas ay sumuko sa isang unos na mas malakas pa sa ulan sa labas. Huminto lang sila ng pareho na silang kinakapos ng hininga. Dahan-dahan silang nagiwalay, ang kanilang ngano ay makadikit pa rin. Ang kanilang nga mata ay nakapikit, ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paginga. Pakdilat nila, nakatinginan sila, walang salitang kailangan. Sa mata nila, nababasa ang lahat. Ang pagkabigla, ang sarap, ang pagsisisi, at ang katotohanang wala ng atrasan pa. Ang paulan sa labas ay nagsimulang humina, na parabang isinabay sa pahupangang bayo sa kanilang mga dibdib. Ngunit alam nilang pareho, na ang pinakawalan nila sa gabing iyon ay isang bagay na hindi na nila kailanman may babalik pa sa loop. Ang halik sa loob nga sasakyan sa gitna ng unos ay isang apoy na kanilang sinindihan. At sa mga sumunod na linggo, pilit nila itong pinapatay sa pamamagitan ng paiwas. Ngunit ang bawat pagiwas ay tila panggatong lamang na lalong napapalaki sa apoy. Ang tensyon ay halos nasa salat, isang kuryenteng bumabalot sa kanila sa tuwing sila'y makakalapit. Ang pagkakataong tuluyan silang masuno ay dumating sa anyo ang isang pambansang kumprensa para sa mga arkitekto na ginanap sa Tagaytay. Si Alaric ay isa sa mga pangunahing tagapagsalita. Si Isabel naman, bilang isa sa mga natatanging estudyante, ay hinikayat na dumalo. Ang paksamang iyon ay may basbas ng akademya, isang perpektong dahilan para sa isang hindi perpektong intensyon. Ang malamig na klima ng Tagaytay ay isang malaking pagbabago mula sa init ng Maynila. Ang hangin ay sariwa. At ang tanawin ng luntiang mapuno at ng lawan ng Taal ay tila nag-alok ng isang pagtakas, isang pansamantalang kalayaan mula sa realidad. Makahiwalay ang kanilang silit sa hotel, ngunit ang kaalamang ilang pinto lang ang pagitan nila ay isang kamalayang hindi mapakali sa kanilang nga isipan. Sa unang gabi, nakaroon ng isang formal na hapunan.
Mula sa makabilang dulo ng malaking ballroom, ang kanilang nga mata ay palihim na nagahanap, natatakpo, at agad ding umiwas. Siya, napapaligiran ng mga respetadong kasamahan sa propesyon. Tumatawa sa kanilang nga biruan ngunit ang isip ay nasa iba. Siya, kasama ngang ibang nga estudyante, nakikinig sa usapan ngunit ang puso ay may sariling tuktok. Pagkatapos ng hapunan, isang maliit na grupo, kasama silang dalawa, ang nakayayaang uminom sa hotel bar. Ang ilaw ay malamlam, ang tuktok ay mahina, at ang alak ay nagsimulang magpakawala ng nga nakatagong damdamin. Isa-isang napaalam ang kanilang mga kasama hanggang sa sila na lang dalawa ang natira sa isang sulok. Masyadong maingay dito, sabi ni Alaric, ang kanyang boses ay mas malalim dahil sa nainom na wine. Sa kwarto ko, may balcony. Mas maganda ang tanawin doon. Ito ang imbitasyon. Ang tanong na hindi na kailangang sabihin. Tumango si Isabel, isang tahimik na paksang ayon sa isang bagay na higit pa sa patingin sa tanawin. Papasok nila sa silid ni Alaric, ang tensyon ay agad na naging 10 beses na mas matindi, ang amoy ng kanyang pabango ay nakahalo sa malinis na amoy ng hotel. Ang kanyang gamit ay nakakalat sa isang upuan. Ito ang kanyang teritoryo. Lumabas sila sa balcony. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanilang mga mukha. Sa ibaba, ang nga ilaw sa paligid ning lawa ay parang mga alitap-tap. Hindi ko na kaya, Isabel, biglang sabi ni Alaric, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Hindi ko na kayang mapanggap na propesor mo lang ako. Humarap siya dito at hinawakan ang kanyang nga pisngi. Ang lamig ng hangin ay napalitan ng init ng kanyang nga palad. Ikaw lang ang nakikita ko, ikaw lang ang iniisip ko, at hinalikan niya ito, ang halik na ito ay iba, wala na ang pag-alinlangan. Ito ay puno ng katiyakan, ng isang desisyon na kanilang ginawa. Dinala siya nito sa loob ng silid, dahan-dahang isinara ang sliding door ng balcony, na tila isinasara na rin ang pinto sa labas ng mundo. Sa gitna ng tahimik na silid, sa ilalim ng dim na ilaw ng shade, tinitigan niya ito. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang nga kamay sa zipper sa likod ng bestida ni Isabela. Ang tunog ng pagbaba ng zipper ay ang tanging ingay na maririnig, isang tunog na napakalakas sa kanilang nga tainga. Ang tela ay bumaksa sa sahig, naiwan kay Isabel na nakatayo sa harap niya, suot lamang ang isang manipis na saplot. Isang itim na las na bra at panty. Isang sikretong baluti na isinuot niya ng may paasa, na may panalangin na mangyari ang gabing ito. Huminga ng malalim si Alaric. Ang kanyang nga mata ay puno ng pahanga, ng pagnanasa. Tinitigan niya ang bawat kurba ng katawan ni Isabel na parabang ito ay isang obra maestra. Napakaganda mo, bulong niya. Biglang nahiya si Isabel. Itinago niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang nga braso. Alaric, tama ba, to? Tanong niya, ang huling pagtatangkang kumapit sa katinuan. Sa halip na sumagot, lumapit si Alaric at dahan-dahang inalis ang kanyang nga braso. Hinawakan niya ang kanyang makamay at hinalikan ang kanyang nga palad, bago ito idinikit sa kanyang dibdib para maramdaman niya ang malakas na kabog nito. Ito, sabi niya. Ito ang tama. At ang lahat ng pagdududa ni Isabel ay natunaw. Hinayaan niyang hubarin nito ang kanyang bra, at sa unang pagkakataon, ang kanyang nga dibdib ay malayang humarap sa hangin at sa mga mata ni Alaric. Ang pahanga sa mga mata nito ay naging isang haplos. Ang kanyang makamay ay nasimulang gumalugat, bawat dampi ay naiwan ng naapoy na bakas. Ang kanyang nga labi ay sumunod, mula sa kanyang lig, pababa sa kanyang balikat, hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat hali ay isang pangako ang sarap. Ibinasa siya nito ng dahan-dahan sa malambot na kama. Siya naman ang nahubat sa harap niya, isang akto ng pagbibigay ng sarili, ng pagiging pantay sa kanilang kahinaan at pagnanasa. At nang sa wakas ay makdiki ang kanilang nga balat, isang ungong ng kasiyahan ang kumawala sa kanilang nga bibig. Ang lamig ng tagaytay ay ganap na nawala, napalitan ng isang matinding init na namumula sa kanilang mga katawan. Nagsimula ang isang sayaw, isang ritual na kasing tanda ng panahon. Ang bawat galaw ay punong pananabik, na pag-angkin. Ang mga unggol ni Isabel ay humalo sa mga daing ni Alaric. Ang kanilang mapangalan ay naging isang litanya, isang dasal sa gitna ng kanilang pag-isa. Isabel, Diyos ko. Ang sarap, garalgal na bulong ni Alaric sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay basa sa tindiin nararamdaman. Alaric. Profeso. Ang tanging na isasagot ni Isabel, ang kanyang isip ay wala na sa sarili,
nalulunod sa isang karagatan ng purong pakiramdam. Ang bawat paklon ng kanilang mga katawan ay mas matindi kaysa sa nauna, tinatangay sila palapit sa isang dalampasigan ng kasukdulan. At nang marating nila ito, sabay silang sumiga, isang sigang ang paglaya, ng pagsuko, ng isang kasiyahang may kaakibat na sakit. Pagkatapos, katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na pahinga at ang mabilis na tibok ng kanilang nga puso. Nakahiga silang makayakap. Ang pawis sa kanilang makbalat ay unti-unting nilalamig ng hangin mula sa siwang ng pintong balkoni. Walang naksalita. Ang mahika ay nawala, at ang realidad ay nasimulang maningil. Sa yakap ng lalaking may asawa, sa loob ng isang hotel na malayo sa lahat, alam ni Isabel na kinain na niya ang bawal na prutas. At ang lasa nito, isang halo ng pinakamatamis na pulot at pinakamapait na lason, ay mananatili sa kanya magpakailanman. Ang unang liwanag ng umaga sa Tagaytay ay may dalang kakaibang kalinawan, isang liwanag na tila kayang tumagos sa lahat ng kadiliman. At para kay Isabel, na dahan-dahang nagising sa isang hindi pamilyar na silid, ang liwanag na iyon ay parang isang matalim na kutsilyo. Ginigising ang bawat himaymay ang kanyang natutulog na konsensya. Iminulat niya ang kanyang mata. Ang unang niyang nakita ay ang puting kisame ng hotel, pagkatapos ay ang nga kurtinang bahagyang nakabukas na nakpapapasok sa sikat ng araw. Malamig. Iyon ang una niyang naramdaman. Ang kanyang balat ay hubad sa ilalim ng makapal na kumot, at ang hangin ay may dalang lamig na hindi niya naramdaman kagabi. Dahan-dahan siyang lumingon, sa tabi niya, mahimbing na natutulo si Alaric. Ang kanyang mukha ay payapa, ang malinya sa kanyang nuna laging nandun kapa siya'y seryosong nag-isip ay nawala. Sa kanyang pagtulok, hindi siya si Professor Reyes na iginagalang ng lahat. Siya ay isang ordinaryong lalaki, mukhang pagod at mas matanda, isang lalaking may asawa. Ang katotohanan iyon ay parang isang malakas na sampal, biglang bumalik sa alaala ni Isabel ang lahat ng nangyari. Ang halik sa balkoni, ang pagtanggal ng kanilang gadamit, ang init ng kanilang gakatawan. Ang bawat ungol, bawat daing. Ang lahat ay malinaw na parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Hindi ito isang panaginip. Ito ay isang pagkakamaling kanyang ginawa. Dahan-dahan, at may sukdulang paingat, inalis niya ang braso ni Alaric na nakayakap sa kanyang baywang. Bumangon siya mula sa kama, pinulo ang kanyang nga damit na nakakalat sa sahig na parang mabasahan, mga ebidensya ang isang krimen. Nagtungo siya sa banyo at isinara ang pinto ng walang ingay, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay may magulong buhok. May namumuktong mamata, at may mamaka sa kanyang lik at dibdib. Mga marka ang pag-ari. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ang dating Isabel na puno ng pangarap at may malinis na konsensya ay naglaho. Ang naiwan ay isang estrangherang may bahid ng kasalanan. Nagilamos siya, na parabang kayang hugasan ng malamig na tubig ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Nagbihis siya ng mabilis. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang silid na iyon, ang lalaking natutulog sa kama, at ang kasalanang kanilang pinagsaluhan. Paglabas niya ng banyo, gising na si Alaric. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatakip lang ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan, at nakatingin sa kanya. Ang katahimikan sa kanilang pagitan ay mabigat, halos nakakabingi. Ang alap ng pagnanasa kagabi ay napalitan ng isang malamig at awkward na distansya. "Good morning," sabi ni Alaric, ang kanyang boses ay pause. Hindi makasagot si Isabel. Ano ba ang dapat sabihin? Ang good morning ay para sa mga ordinaryong umaga, hindi para sa umagang tulad nito. "Alis ka na," tanong ulit nito. Tumango si Isabel, ang kanyang tingin ay nasa sahig. May session pa ng 8 kailangan kong humabol. Isang palusot. Isang kasinungalingan para takasan ang mas mahirap na katotohanan. Tumayo si Alaric at lumapit sa kanya. Biglang napaatras si Isabel. Ang katawan na kagabi lang ay kanyang niyakap ng mahigpit, ngayon ay gusto na niyang iwasan. Huminto si Alaric, at sa mga mata niya, nakita ni Isabel ang sakit. "Isabel, kailangan ko nang umalis, sir," sabi niya, at ang paggamit niya ng sir ay isang pada na muli niyang itinayo sa kanilang pagitan. Walang naganap na halik, walang yakap. Isang tango lang mula kay Alaric, at mabilis na lumabas ng silid si Isabel.
Ang paglakad niya sa pasilyo pabalik sa kanyang kwarto ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat makasalubong niyang staff ng hotel ay tila alam ang kanyang ginawa, tila hinuhusgahan siya. Ang natitirang nga oras ng kumprensa ay lumipas na parang isang bangungot. Nakaupo siya sa ma-lecture, ngunit wala siyang maintindihan. Ang naririnig lang niya ay ang pauli-ulit na bulong nga niyang konsensya. Sa bayahe pauwi ngang Maynila, maisa lang siya sa bus. Ang magagandang tanawin na kanyang hinanggaan ilang araw lang ang nakalipas ay tila mga larawang walang kulay. Pagdating niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ang sandama-ma na text messages mula kay Marco. Ibabe, pauwi ka na, miss na kita. Dinner tayo pag-dating mo, luto ako paborito mo, love you. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tumawa ito. Sinagot niya, dahil alam niyang mas magiging kahina-hinala kung hindi. Hello, Baba, nakarating ka na? Oh, kararating ko lang, sagot niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Pagod ka ba? Matamlay ka yata. Oh, pagod lang sa bayahe. Sige, pahinga ka na. Daan ako diyan mamaya. Pagkababa niya ng telepono, napaupo siya sa sahig at napahagulgol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang dalhin. Samantala, si Alaric ay nakmamaneho rin pauwi. Ang kanyang isip ay ligali. Ang alaala ng malambot na balat ni Isabel, na matamis nitong ungol, ay sariwa pa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit agad itong napalitan ng paalala. Paano na ngayon? Ano ang susunod? Pagdating niya sa kanyang malaking bahay sa isang subdivision sa Quezon City, sinalubong siya ng katahimikan. Ang kanyang asawang si Cynthia ay nasa sala, nababasa ng isang fashion magazine. Your home? Sabi nito, hindi man lang naangat ng tingin. Kumusta ang conference? Okay lang. The usual, sagot niya, at hinalikan ito sa pisngi. Ang labi niya na humalik kay Isabel kagabi ay dumampi sa pisngi ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang matinding pandidiri sa sarili. Tumuno ang kanyang cellphone. Isang text. Mabilis niya itong tiningnan. Nakawi na ako. Ingat. Galing kay Isabel. Agad niyang binura ito, ngunit hindi sapat ang bilis niya. Nakita ni Cynthia ang pagbabago sa kanyang kilos. Sino yan? Wala. Estudyante lang, may tanong sa thesis. Isang kasinungalingan na naman. Dumating ang kanyang nga anak, tumatakbo para salubungin siya. Niyakap niya ang nga ito ng mahigpit. Ang kanilang inosenteng pagmamahal ay lalong nakpabigat sa kanyang kasalanan. Paano niya nagawa ito sa kanila? Ang gabing iyon, makahiwalay silang natulog sa kanilang makama. Si Isabel, sa kanyang maliit na apartment, binabagabak ng mga alaala at ng pagsisisi. Si Alaric, sa kanyang malaking master's bedroom, sa tabi ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang babay. Ang isang gabing puno ngang pinagbabawal na sarap ay naiwan sa kanila ng umagang puno ngang konsensya at pagkalito. Ang matamis na prutas na kanilang pinaksaluhan ay naging lason na unti-unting kumakalat sa kanilang buhay, sinisira ang lahat ng malinis at toto. At alam nilang pareho, na ito ay simula pa lamang. Ang linggo pagkatapos ang Tagaytay ay isang parusa. Isang pagsubok sa pagpipigil na pareho nilang hindi inaasahang napakahirap. Naktayo sila ng matataas na pada sa pagitan nila, mga pada na gawa sa formalidad at pagiwas. Ang kanilang mga konsultasyon ay naging mabilis at laging may nakabukas na pinto. Ang kanilang mausapan ay bumalik sa pagiging teknikal, walang bahid ng anumang personal. Ang dating init sa kanilang matite ay napalitan ng isang malamig na paiwas. Ngunit ang apoy na kanilang sinindihan ay hindi namatay. Ito ay naging baga na nakatago sa ilalim nga abo, naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyap. Sam nga gabing tahimik, pareho silang binabagaba ng gaalala. Si Isabel, habang katabi ang natutulog na si Marco, ay naalala ang init ng yakap ni Alaric. Si Alaric, habang nakikinig sa mga kwento ng kanyang asawa tungkol sa mga social events, ay naalala ang tamis ng mahalik ni Isabel. Ang kanilang buhay ay naging isang malaking pagkukunwari. Si Isabel ay naging mas malambing kay Marco, isang pagtatangkang takpan ang kanyang kasalanan ng sobrang kabaitan. Si Alaric ay naging mas present sa kanyang pamilya, umuwi ng maaga, tinutulungan ang mga anak sa kanilang takdang aralin. Ngunit ang kanilang makatawan ay nasa isang lugar, habang ang kanilang nga isip ay nasa iba. Sila ay mga aktor sa isang dula,
at pareho silang pagod na sa paarte. Ang hangin na muling nagpaalap sa baga ay dumating mula sa hindi inaasahang direksyon. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Isabel at Marco. Ano bang nangyayari sa'yo, Bel? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay punuin pagkadismaya. Parang hindi na kita kilala. Nandito ka pero wala ka naman talaga. Ang lamig mo. Ang nasalita ni Marco ay toto, at dahil toto, masakit. Pagod lang ako sa tesis, Marco. Hindi mo ba maintindihan? Sagot ni Isabel, kahit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Palagi na lang tesis. O baka naman may iba na? Ang tanong na iyon ay isang bombang sumabog sa pagitan nila. Nakasagutan sila, masalitang matagal ng kinikimkim ay biglang kumawala. Sa huli, umalis si Marco, sinabing kailangan muna nilang mapalamig. Naiwan si Isabel ay sa kanyang apartment, basa ang puso at gulong-gulo ang isip. Sa kanyang kalituhan at kalungkutan, isa lang ang taong gusto niyang makita. Ang taong sa pakiramdam niya ay nakakaintindi sa kanya. Kinabukasan, pumasok siya sa universidad na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya hinanap si Alaric, ngunit ang kanyang mapaa ay tila may sariling isip. Dinadala siya sa lugar na alam niyang madalas nitong puntahan. At sa isang hindi na masyadong dinadaanan na pasilyo sa ikatlong palapag ng gusali, nakita niya ito. Naglalakad maisa, malalim ang inisip. Sir, tawa niya, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Lumingon si Alaric. Nang makita niya ang isura ni Isabel ang namumukto nitong mamata, ang panginginig ng kanyang malabi agad itong naalala. Isabella? Anong nangyari? Mabilis itong lumapit. Halika, sabi nito, at hinawakan siya sa braso. Hinila siya nito palayo sa pasilyo, palayo sa mga matang maaring makakita. Itinulak nito ang pinto ngang isang lumang silid, isang dating audiovisual room na ngayon ay ginawa ng bodega. Isinara niya ang pinto. Sa loob, ang hangin ay maalinsangan at amoy alikabok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang mataas at marumi. Anong problema? Tanong ulit ni Alaric. Ang kanyang boses ay malambing at puno ngang paalala. Doon, sa kalagitnaan ng galumang upuan at sirang projector, bumigay si Isabel. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang nga salita ay tilam nga piraso ng basa na salamin. Ikinuwento niya ang tungkol sa paawe nila ni Marco, ang tungkol sa kanyang pakalito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi niya sa huli. Niyakap siya ni Alaric. Isang yakap na nagsimula bilang paalo, bilang pagbibigay ng karamay. Ngunit ang pagdikit ng kanilang magkakatawan, pagkatapos ng ilang linggong pagpipigil, ay parang isang gasgas ng posporo sa isang galong gasolina. Ang yakap ay humigpit, ang pag-alo ay naging pananasa. Ang kanyang makamay ay gumapang sa likod ni Isabel, habang ang mukha niya ay isinubsop sa buhok nito, nilalanghap ang pamilya na amoy. Gusto kita, Isabel. Gustong gusto, bulong niya, ang kanyang boses ay garagal, puno ang isang damdaming hayok. Sa manakaraang linggo, halos mabalif ako. Hindi ko na matiis, humiwalay siya sa yakap at tinitigan ito, ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Hinawakan niya ang mukha nito at marahas siyang hinalikan. Ito ay hindi ang malambot na halik sa ilalim ng ulan, o ang mapusok na halik sa Tagaytay. Ito ay isang halik na puno ng desperasyon, isang halik ng isang adik na sa wakas ay natikman muli ang kanyang bisyo. Tumugon si Isabel. Ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya kay Marco at sa mundo ay ibinuhos niya sa halik na iyon. Itinulak siya ni Alaric ng marahan ngunit may diin, hanggang sa ang likod niya ay sumandal sa isang malaking mesa sa gitna ng silid. Sir, dito. Dito po. Tanong ni Isabel, ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang tanong ay isang mahinang protesta, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasabi ang iba. Ang kanyang kamay ay nakakapit na sa batok ni Alaric. Hindi sumagot si Alaric. Sa halip, ang kanyang kamay ang naksalita. Mabilis niyang itinaas ang palda ng uniform ni Isabel. Hinawakan niya ang hita nito na nababalutan ng pantihos. Sa kanyang pagmamadali, sa kanyang hindi mapigilang pagnanasa, walang pasensya niyang pinunit ang manipis na tela. Ang tunog ng napunit na nelon ay parang isang sigaw sa tahimik na silid. Walang romansang nangyari. Walang dahan-dahang pahuhubad. Ang lahat ay mabilis, marahas, at punuin pangangailangan. Isinandal niya ito sa mesa, ang alikabok ay dumikit sa damit nito.
At doon, sa isang madilim at makalat na silid sa gitna ng hapon, muli silang naging isa. Ang kanilang magalaw ay hindi isang sayaw, kundi isang laban. Isang laban-laban sa kanilang makonsensa, laban sa kanilang makabiguan. Ang bawat tula ay puno ng pagnanasang matagal na nilang ikinubli. Ang matuno na kanilang nilikha ay hindi maungo ng purong sarap, kundi madaing ng sakit at ng isang desperadong paglaya. Pagkatapos ng ilang sandali, na kasing bilis ng paksiklap nito, ang lahat ay natapos. Humiga si Alarit sa ibabaw niya, humihingal, ang kanyang pawis ay tumutulo sa mukha ni Isabelle. Walang nasalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang maapahinga na humahalo sa alinsangan ng silid. At sa katahimikang iyon, ang realidad ay bumalik na parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Agad na tumayo si Alarit. Hindi ito tumingin kay Isabel. Inayos nito ang kanyang sarili, ang kanyang damit, ang kanyang buhok. Si Isabel naman ay dahan-dahang bumangon mula sa mesa, inaayos ang kanyang gusot na palda, nararamdaman ang punit sa kanyang pantyhose. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, mas makapal pa sa alikabok sa silid. Pasensya ka na, sabi ni Alarit, nakatalikot pa rin. Isang tango lang ang naisagot ni Isabel. Walang salitang kayang maklarawan sa dumi at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Nauna siyang lumabas ng silid. Pagkatapos ilang segundo, sumunod si Isabel. Naglakad sila sa makaibang direksyon, hindi na muling lumingon. Naiwan si Isabel na nakatayo sa pasilyo, mag-isa, inawakan niya ang punit sa kanyang hita. Isang permanenteng marka, isang paalala na ang apoy na minsan nilang sinubukang patayin ay isang apoy na susuno sa kanila hanggang sa maging abo. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang anino. Sa una, ito ay maliit at halos hindi napapansin, ngunit habang tumataas ang araw ng katotohanan, ang aninong ito ay humahaba at lumalaki, hanggang sasakupin nito ang lahat. Para kina Isabel at Alarit, ang kanilang nga sikreto ay naksimula ng maiwan ng mga aninong napakahaba, at ang mga taong pinakamalapit sa kanila ay naksimula ng makapansin. Si Marco, sa kabilang ng kanyang pagiging abala, ay hindi manhid, ang pag-away nila ni Isabel ay naksilbing isang panggising. Mula nun, sinimulan niyang obserbahan ang bawat kilos ng kanyang kasintahan. Nakita niya ang maliliit na bagay na dati kanyang ipinaksa sa walang bahala. Ang paraan ng pagngiti ni Isabel habang nakatingin sa cellphone, isang ngiting hindi para sa kanya. Ang biglang pagtatago nito ng telepono kapag siya ay papalapit. Ang pagiging irritable nito at madaling magalit sa mas simpleng bagay. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang unti-unting paglamig nito sa kanya. Isang gabi, sinubukan niyang maging romantiko. Nagluto siyang kanilang paboritong pagkain, naksinding ang kandila, at nakpatutok ng malamyos na musika. Para saan to? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay walang sigla. Wala lang. Namiss lang kitang makasama ng maayos, sagot ni Marco, habang hinahawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Agad na binawi ni Isabel ang kanyang kamay, na parabang napaso. Kumain na tayo, pagod ako, sabi niya, iniwasan ang mga mata ni Marco. Sa buong hapunan, si Marco lang ang nagsasalita. Si Isabel ay tango lang ng tango, ang kanyang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Pagkatapos kumain, niyakap siya ni Marco mula sa likod habang siya ay nahuhugas ng pinggan. Naramdaman ni Marco ang paninigas ng katawan nito, isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na pagtutol. Hinarap niya ito. May problema ba tayo? Belle? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng sakit. Sabihin mo sa akin, may nagawa ba akong mali? Kasi, pakiramdam ko, nawawala ka na sa akin. Tumingin si Isabel sa kanya, at sa mata nito, nakita ni Marco ang isang emosyong hindi niya pa nakikita dati, pagkakasala. Wala, Marco. Pagod lang talaga ako sa thesis. Stress lang to, mabilis niyang sagot, ngunit ang kanyang patanggi ay walang bigat. Thesis na naman, sabi ni Marco, isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Alam mo, Belle, suportado kita diyan, pero huwag mo namang gawing dahilan ang thesis para itula ako palayo. Kung may iba nang nakpapasaya sa iyo, sana naman maging tapat ka. Ano bang pinaksasabi mo? Biglang tumaas ang boses ni Isabel. Pinaparatangan mo ba ako? Pagkatapos ang lahat ng ginagawa ko,
ito pa ang isipin mo? Ang kanyang galit ay isang depensa, isang pader na itinatayo niya para pagtaguan ang katotohanan. Ngunit para kay Marco, ang pader na iyon ay gawa sa salamin. Malinaw niyang nakikita ang nasa likod nito. Hindi na siya kumibo. Hinayaan na lang niya itong magalit. Ngunit sa gabing iyon, natulo silang makatalikod. Isang malawa at malamig na espasyo ang namamagitan sa kanila, isang espasyong puno nga anino ngang hinala. Sa kabilang dako ngang siyudad, sa isang marangyang bahay, isa pang anino ang nabubuo. Si Cynthia Reyes ay hindi isang ordinaryong asawa. Siya ay matalino, mapanuri, at sanay makiramdam sa mga bagay na hindi sinasabi. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Si Alaric ay biglang naging mas malambing, ngunit ang kanyang makilos ay tila may halong pagkukunwari. Madalas na itong umuwi ng may dalang bulaklak o pasalubong, mga bagay na matagal na nitong hindi ginagawa. Ngunit ang mga mata nito ay laging tila may itinatago. Isang hapon habang nililinis niya ang study room ni Alaric, may nakita siyang resibo mula sa isang coffee shop malapit sa universidad. Ang petsa ay araw ng Sabado. Imposible, sabi niya sa sarili. Ang sabi ni Alaric noong Sabadong iyon ay buong araw siyang nasa isang hardware expo sa World Trade Center. Isang maliit na butas sa kanyang nga kasinungalingan. Sinimulan niyang pagtakpi-takpiin ang nga detalye. Ang nga bigla ang overtime sa gabi. Ang palaging pa-vibrate ng cellphone nito na agad namang itinatago. Ang isang beses na pag-uwi nito na may amoy ang isang pabangong pambabae, isang amoy na matamis at bata, hindi ang kanyang mamahaling pabango. Isang araw, napuno na ang hinala, nakpasa siyang gumawa ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagluto siya ang paboritong merienda ni Alaric at nag-drive papunta sa universidad. Susurpresahin ko lang ang asawa ko, sabi niya sa kanyang sarili, kahit alam niyang ang tunay niyang layunin ay ang mahanap ng katotohanan. Pagdating niya sa palapa kung nasaan ang opisina ni Alaric, dahan-dahan siyang naglakad. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses mula sa loob. Ang isa ay ang pamilyar na boses ang kanyang asawa. Ang isa pa ay boses ang isang babae, bata at malambing. Hindi niya maintindihan ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang tono ay hindi propesyonal. Ito ay magaan, personal, at may halong tawanan. Huminto siya sa tapat ng pinto, na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. At doon, nakita niya ang eksenang nakpatibay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Si Alaric at si Isabel ay makatabing nakaupo, ang kanilang nga ulo ay halos makadikit habang nakatingin sa isang blueprint. Ngumiti si Isabel sa isang sinabi ni Alaric, at bilang tugon, hinaplos ni Alaric ang buhok nito. Isang simpleng haplos, ngunit para kay Cynthia, iyon ay isang saksak sa puso. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang sarili, at itinulak ang pinto. Honey. Ang dalawa ay napatalon sa gulat. Ang kanilang mga mukha ay napapakita ng hindi may pintang pagkataranta. Si Alaric ay namutla. Si Isabel ay tila gusto ng lamunin ng lupa. Cynthia, anong ginagawa mo dito? Pilit na ngumingiting sabi ni Alaric, habang mabilis na tumatayo para salubungin siya. Sinurpresa ka. Dinalhan kita ng merienda, sabi ni Cynthia. Ang kanyang boses ay kalmado at matamis, ngunit ang kanyang nga mata ay parang yelo. Dahan-dahan siyang pumasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Inilapak niya ang dala niyang pagkain sa mesa. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa nanginginig na dalaga. So, ikaw pala si Isabel, sabi niya, ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. I've heard so much about you. You must be very special. My husband spends more time talking about your thesis than about our children. Ang bawat salita ay may dalang lason. Si Isabel ay hindi makapagsalita. Nakayuko lamang. Tingnan mo ako, mahinang utos ni Cynthia. Dahan-dahang naanga ng tingin si Isabel. At sinalubong siya ng mata ni Cynthia. Ang matang iyon ay hindi gali. Ang iyon ay mas masahol pa. Ang iyon ay punoing malami na patatasa. Isang tingin na tila hinuhubaran ang kanyang buong pagkatao at nakikita ang lahat ng kanyang maruruming sikreto. Isang tingin na nagsasabing, alam ko. Alam kong isa kang puta. Alaric says your work is exceptional. Sabi ulit ni Cynthia, binibigyan ng diin ang huling salita. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa. Enjoy your food, honey. I have to go.
May meeting pa ako sa charitable committee. Hinalikan niya si Alaric sa pisngi, isang malamig na halik, at naglakad palabas ng opisina na parang isang reyna. Pagkasara ng pinto, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Ang hangin ay mabigat, halos hindi na sila makahinga. Ang nga anino ang hinala ay hindi na maanino lamang. Ang nga ito ay nakahugis na, nakatawang tao sa anyong isang asawang nasasaktan ngunit hindi makpapatalo. At alam ni na Alaric at Isabelle na ang kanilang munting sikretong mundo ay malapit ng gumuho. Ang pagbisita ni Cynthia sa opisina ni Alaric ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon na nilihan nito ay hindi tumigil. Sa halip, ang mga ito ay lumaki ng lumaki, at si Isabel ang nasa sentro, unti-unting nilulunod. Ang nga sumunod na araw ay isang impyerno en pakabalisa. Sa bawat sulo en universidad, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya, mga bulungang humihinto kapag siya'y dumarating. Ang malamig na titik ni Cynthia ay nakatatak sa kanyang isipan, isang paalala na ang kanilang sikreto ay hindi naganap na sikreto. Sa bahay, ang sitwasyon ay mas masahol pa. Ang malamig na distansya sa pagitan nila ni Marco ay naging isang malawak na bangin. Wala nang matanong, wala nang mapatatalo. Ang namamagitan na lang sa kanila ay isang mabigat na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang siga. Alam ni Isabel na nasa bingit na siya ng pagkawalaan ng lahat, ang kanyang relasyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pinaaralan. At para saan? Para sa isang relasyong walang pangalan, walang kasiguraduhan. Ang takot at kalituhan ay unti-unting napalitan ng isang desperadong pangangailangan para sa katotohanan. Hindi na siya maring mabuhay sa ganitong alanganin. Kailangan niyang malaman kung saan siya luluga sa buhay ni Alaric. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan kasama si Marco, nakulong siya sa kanyang kwarto at tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naktipa ng isang maikling mensahe para kay Alaric, kailangan nating mausap. Bukas. Pagkatapos ang klase mo. Nakita sila sa opisina nito. Ang lugar na dati silbing kanlungan ng kanilang nga pinagbabawal na sandali ay tila naging isang kulungan. Ang hangin ay hindi na puno ng pagnanasa, kundi ng kaba. Nakatayo si Alaric malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang pamilya na silver frame sa kanyang mesa, ang larawan ng kanyang pamilya, ay tila mas maliwanag kaysa dati, isang bantay na nakmamasid. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ni Alaric. Hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang boses ay pagod. Natatakot ako, Alaric, simula ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Ang asawa mo, alam kong alam na niya. At si Marco, nararamdaman kong anumang oras ay bibigay na rin siya. Malapit nang masira ang lahat. Sa wakas ay humarap si Alaric sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ngang pagkabalisa. Walang alam si Cynthia. Naalala lang siya. At si Marco, problema ninyo yan. Ang kanyang masalita ay malamig at nahugas kamay, na lalong nakpatibay sa determinasyon ni Isabel, hindi Alaric. Problema natin ito, giit niya. Lumapit siya, ang kanyang nga mata ay nagbabadiyang lumuha. Kaya kailangan kong malaman. Ano ba talaga tayo? Ano itong ginagawa natin? Ang tanong ay binitawan niya na parang isang bato, at bumaksak ito sa gitna ng kanilang katahimikan. Napabuntong hininga si Alaric at ginulo ang kanyang buhok, isang senyales ng kanyang frustrasyon. Lumakat siya palapit kay Isabel at hinawakan ang kanyang nga balikat. Isabel, espesyal ka sa akin, napaka-espesyal mo, alam mo yan. Ang kanyang masalita ay malambing, ngunit para kay Isabel, ang ito ay hungka. Hindi yan ang sagot sa tanong ko, sabi niya. Pilit na nilalabanan ang pangingilit ng kanyang maluha. Kung espesyal ako sa'yo, ano ako? Kasi kung laro lang ito sa'yo, sabihin mo na. Kung ako lang ay isang libangan, isang paraan para takasan ang problema mo sa pamilya mo, kailangan kong malaman ngayon na. Dahil para sa akin, Alaric, hindi na ito laro. Ipinusta ko na ang lahat dito. Tumingin ng diretso si Isabel sa mga mata nito, hinuhubaran ang kanyang buong kaluluwa, umaasa na makakita ng kahit anong katapatan. Ngunit ang nakita niya ay pag-aalinlangan. Takot. Awa. Lahat. Maliban sa sagot na gusto niyang marinig. Bumitaw si Alaric sa pagkakahawa sa kanya at lumayo, bumalik sa kanyang mesa.
Kinuha niya ang larawan ng kanyang pamilya. Isabel. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. May pamilya ako. Ang tatlong salitang iyon ay tumama kay Isabel na parang isang malakas na sampal. May asawa ako na pinangakuan ko sa harap ng Diyos, may maanak ako na mundo ko, hindi ko sila iwan. Hinding-hindi. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Akala ko, patuloy si Alaric, hindi makatingin sa kanya. Akala ko, pareho nating naiintindihan kung ano lang ito. Isang bagay na para lang sa ating dalawa. Isang pagtakas. Isang pagtakas. Ulit ni Isabel, ang kanyang boses ay basa na. Sa wakas, ang ngaluha na kanina pa niya pinipigilan ay bumaksa. Isang pagtakas para sa iyo, Alaric. Pero para sa akin, ito ang naging realidad ko. Habang ikaw ay panata na may babalikang pamilya, ako, sinisira ko ang sarili kong pamilya. Habang ikaw ay panata sa iyong karera, ako, maaring masipa sa universidad na ito kapag nalaman ang lahat. Doon, sa harap ng lalaking minahal niya ng mali, sa harap ng lalaking sinukuan niya ng lahat, naintindihan ni Isabel ang buong katotohanan. Siya ay isang kabanata sa libro ni Alaric, isang magandang kabanata marahil, ngunit isang kabanata pa rin na isasara nito kapag tapos na. Samantalang si Alaric, para sa kanya, ay ang buong libro. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang kahihiyan sa sarili, sa kanyang katangahan. Paano niya hinayaan ang sarili na maniwala na maari siyang maging higit pa sa isang kabit? Sinubukan ni Alaric na lumapit muli, nahawakan siya. Isabel, I'm sorry. Huwag. Sigaw niya, at itinulak ito palayo. Huwag kang humingi ng tawad. Dahil ang sorry mo ay walang kayang ayusin. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang babaeng kanina'y nagmamakaawa ay biglang nakaroon ng isang malamig na determinasyon. Tapos na tayo, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tapusin na natin ito bago patuluyang masira ang lahat ng natitira sa akin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto, hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa kanya, ay isang hakbang palapit sa isang masakit ngunit kinakailangang katapusan. Paglabas niya sa opisina, sumandal siya sa malamig na padangang pasilyo. Ang pantasyang kanyang binuo sa loob ng ilang buwan ang pantasya ng isang espesyal na koneksyon, ng isang pag-ibig na lalaban sa lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang naiwan ay ang maguho, asya, nakatayo sa gitna ng mga ito, maisa. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa inakala niya, ngunit kasabay nito, may isang uri ng kalayaan. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Alam na niya kung ano talaga sila. Sila ay isang pagkakamali. At siya, si Isabella, ay ang nag-iisang magbabayad ng buong kabayaran. Ang nasalitang tapos na tayo na binitawan ni Isabel sa opisina ni Alaric ay dapat sanang naging isang tuldok, isang malinis na pagtatapos sa isang maruming kabanata. Sinubukan niya. Sa mga sumunod na araw, ginawa niya ang lahat para burahin si Alaric sa kanyang buhay. Hinarang niya ang numero nito. Hindi na siya naglalagi sa universidad pagkatapos ng klase. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa paayos na relasyon nila ni Marco. Naaya siyang manot ng sine, maglakat-lakat sa parke, mga simpleng bagay na matagal na nilang hindi ginagawa. Isang desperadong pagtatangka na ibalik ang isang basa na salamin sa dati nitong anyo. Ngunit si Alaric ay hindi basta-bastang sumuko. Para sa kanya, ang biglaang pagtatapos ay isang sampal. Ang kanyang ego ay nasaktan. Ang kanyang pagtakas ay biglang naksara ng pinto. Sunod-sunod ang kanyang nga mensahe mula sa iba't ibang numero. Isabella, please. Mausap lang tayo. Hindi pwedeng ganito na lang. Miss na kita. Ang bawat text ay isang lason na hindi pinapansin ni Isabel, ngunit ang presensya nito sa kanyang telepono ay isang palagyang paalala ng kanyang kahinaan. Ang tuldok na inaakala niyang inilagay niya ay naging isang kuwit lamang, isang pansamantalang pahinto bago ang isang mas malaki at mas masakit na pangungusap. Ang katapusan ay dumating sa isang ordinaryong gabi ng Huwebes. Pagod si Isabel mula sa maghapong pag-aral at nakpasyang maligo para mag-relax. Si Marco ay tahimik na nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi talaga nagbabasa. Nagmamasid. Naghihintay. Iniwan ni Isabel ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Ilang sandali pa,
habang siya ay nasa banyo at ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng tubig, umilaw ang screen ng telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang mata ni Marco ay agad na napakoron. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang hinala na matagal na niyang nilalabanan ay mas malakas na kaysa sa kanyang paggalang sa privacy ni Isabel. Kinuha niya ang telepono. Ang mensahe. Isabel, hindi ko kaya ng ganito, makita tayo. Kahit sandali lang. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Bumalik siya sa mga naunang mensahe mula sa numerong iyon at sa iba pang mga hindi pamilyar na numero. Ang lahat ay may isang tono, nagmamakaawa, nangungulila. Ngunit hindi pa iyon sapat, may isang demonyo sa loob niya na nag-utos na mahanap pa. Binuksan niya ang photo gallery. At doon, sa gitna nga arkitekto ng kanilang nga lakad, ng kanyang pamilya, at ng nga architectural designs, nakita niya ito. Isang litrato. Isang lalaking nasa edad 40, nakangiti habang nakatingin sa malayo, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Isang larawang kuha ng palihim, puno ngang paganga. Isang larawang hindi dapat kuha ang isang estudyante sa kanyang profesor. Kilala niya ang mukha na iyon. Iyon ang mukhang madalas mabanggit ni Isabel kapag pinag-uusapan ang kanyang tesis. Si Profesor Alaric Reyes. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ang puzzle ay nakabit-kabit. Ang pagiging abala sa tesis. Ang pagiging malamig sa kanya. Ang mabiglaang overtime. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi may paliwanag. Para siyang sinaksa ng paulit-ulit sa dibdib. Lumabas si Isabel mula sa banyo, nakasuot ng tuwalya, ang kanyang buhok ay basa. Ang sarap maligo, sabi niya, sinubukang ngumiti. Ngunit ang ngiti niya ay naglaho nang makita niya si Marco na nakaupo sa kama, hawa ang kanyang telepono, ang mukha nito ay isang maskara ng kalmadong galit. Sino siya, Belle? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay napakababa at delikado. Ipinakita niya ang telepono. Nakita ni Isabel ang litrato, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang matuhod ay nanlambot. Huli na. Marco. Mapapaliwanag ako, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Paliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Tumayo si Marco, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Na habang ako ay natatrabaho para sa kinabukasan natin, ikaw ay napapakasaya sa propeso mo? Estudyante ka lang niya, di ba? Bakit may ganito kang litrato? Hindi sa ganun, Marco. Mali ang iniisip mo. Mali. Nakita ko ang mga text, Isabelle, huwag mo akong gawing tanga. Ang kanyang sigaw ay umaling-aungaw sa buong apartment. Ang luha ay nasimulang bumaksak sa mga mata ni Isabel. Wala na siyang may tatago. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako. Patawad. Tumawa si Marco, isang tawang walang saya, puno ngang. Pait, minahal kita, Belle. Ibinigay ko ang lahat, at ito ang isusukli mo sa akin. Naglakad siya papunta sa kanilang aparado at kinuha ang isang bag. Mabilis niyang inilagay ang kanyang nga damit. Tapos na tayo, Isabel, sabi niya, hindi tumitingin sa kanya. Sana naging sulit siya. Lumabas siya ng kwarto, at pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Isabel ang malakas na pakbaksak ng pinto ng kanilang apartment. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Naiwan siyang nakatayo, basang-basa pa sa tubig at luha, sa gitna ng isang relasyong winasak niya. Kinabukasan, ang galit ni Marco ay hindi pa humuhupa. Ito ay naging isang mapanirang apoy na naghahanap ng paghihiganti. Nagtungo siya sa universidad. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Nakita niya si Alaric na naglalakad sa pasilyo, kaswal, na parabang walang nangyari. Hinarang niya ito. Professor Reyes. Lumingon si Alaric at bahagyang nagulat nang makita ang mukha ni Marco, isang mukhang puno ng galit. Mr. Santos, sabi ni Alaric, sinubukang maging kalmado. Maari ba tayong mausap sa opisina ko? Wala na tayong dapat pausapan ng pribado, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay dahan-dahang lumalakas. Gusto kong malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Ano bang pinagsasabi mo? Pinagsamantalahan mo siya, sigaw ni Marco. Ang mga estudyante sa pasilyo ay nagsimulang uminto at magtingginan.
Sinamantala mo ang pahiging estudyante niya. Ang pahanga niya sa iyo. Mr. Santos, gumagawa ka ang eksena. Eksena? Sinira mo ang buhay namin. Sinira mo si Isabel. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Itinula niya si Alaric ng malakas. Tumama ang likod nito sa pada. Ang mga libro na hawak nito ay nahulo at kumala sa sahe. Naksimula na ang gulo, nakagulatan ang mga tao. May mga sumigaw. Ang ilang mga security guard ay mabilis na rumesponde at pinahiwalay sila, ngunit huli na ang lahat. Ang eksena ay nakita ng lahat. Ang sismis ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Narinig mo ba? Si Sir Reyes daw, may relasyon sa estudyante niyang si Isabel. Kaya pala laging nasa opisina niya, kawawa naman yung boyfriend. Si Isabel, napilit na pumasok sa araw na iyon para mapakita ng normalidad, ay sinalubong ng gatiti at bulungan. Bawat tingin ay parang isang suntok. Bawat bulong ay parang isang sampal. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Alaric ay nasa bibig ng lahat, ang kanilang sikreto ay naging isang pampublikong iskandalo. Hindi niya nakaya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng gusali, palabas ng universidad, tinatakasan ang nga mapanghusgang mata, ang nga nagtatawa ng boses. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang kasintahan, ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang diploma, ang bagay na pinahirapan niya at ipinusta ang lahat, ay naging isang malaking tandang pananong. Ang pagbagsa ay ganap na at mabilis, at sa ilalim nga guho nga niyang winasa na buhay, naiwan si Isabel, nag-iisa at walang matakbuhan. Lumipas ang isang taon. Isang taon na parang isang dekada, puno nga araw na mabigat at mga gabing mahaba, para kay Isabel. Ang taon na iyon ay isang paglalakbay sa impyerno. Hinarap niya ang Disciplinary Committee ng Universidad, isang paglilitis na halos sumira sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mapasilyo. Ang madating kaibigan ay lumayo. Para matapos ang kanyang tesis, kinailangan niyang maksimula muli sa ilalim ng isang bagong advisor, isang matandang babae na ang bawat tingin ay puno ng pahuhusga. Ang relasyon nila ni Marco ay hindi na naisalba. Ang pagtataksil ay isang lason na pumatay sa lahat ng pagmamahal na kanilang pinagsamahan. Nagiwalay sila ng may bigat at galit, mga salitang hindi na kailanman mababawi. Ang taon na iyon ay isang taon ng pag-isa, isang taon ng pagbabayad para sa isang kasalanang ang sarap ay panandalian lamang ngunit ang kabayaran ay panghabang buhay. Ngunit sa wakas, natapos din. Arafung pagtatapos. Ang sikat ng araw ay maliwanag, ang hangin ay puno ang tuno ng nga tawanan, ng nga flash ng kamera, at ng nga pangarap na nagsisimula pa lang. Ang buong universidad ay isang karagatan ng nga itim na toga at mga ngiti ng nga magulang na puno ng pakmamalaki. Sa gitna nga lahat ng iyon, nakatayo si Isabel. Suot niya ang kanyang toga, ang kanyang buho ay mayos na nakapusot, at ang kanyang mukha ay may bahit ng kolorete para itago ang nga bakas ng nga gabing walang tulok. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang diploma, isang piraso ng papel na nakakahalaga ng kanyang dugo, pawis, at napakaraming luha, isang mapait na tagumpay. Nandun ang kanyang mamagulang, pilit na nguminggiti, ngunit sa kanilang mamata ay may bakas pa rin ng kahihiyan. Siya ay nagtapos, ngunit may dungis. Habang pinakmamasdan niya ang masayang paligid, hindi niya may wasang maramdaman na siya ay isang dayuhan. Isang manonot sa isang selebrasyong hindi niya lubos na maramdaman. Nakamit niya ang kanyang pangarap, ngunit sa daan patungo rito. Nawalan niya ang isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili. Sa gitna ng maraming tao, ang kanyang nga mata ay gumala, na parabang may sariling isip. Hinahanap ang isang mukhang pilit na niyang kinakalimutan, at nakita niya ito. Si Alaric. Nakatayo siya kasama ng ibang mga propeso, nakasuot ng sarili nitong toga na may ibang kulay, isang simbolo ng kanyang katayuan. Mukha siyang mas matanda, mas pagod. Ang ngalinya sa kanyang mukha ay tila mas lumalim. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Cynthia. Maganda at elegante gaya en dati, ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang tindi ay puno en kumpiyansa. Sila ang larawan en isang perpektong maasawa na matagumpay na nalakpasan ang isang pagsubok. Ang iskandalo ay hindi sila sinira, sa halip. Tila mas pinatibay pa nito ang kanilang pagsasama, kahit sa panlabas lamang. Sila ay isang buong unit, isang matibay na pada.
Ang pader na sumampal kay Isabel sa katotohanan isang taon na ang nakalipas. Na parabang naramdaman ni Alaric ang kanyang mga titik, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng karamihan ng tao, hanggang sa wakas ay natama ang kanilang paningin. Isang taon. Isang taon na walang anumang komunikasyon. Ngunit sa isang sulyap na iyon, ang isang taon ay tila naglaho. Sa mata ni Alaric, nakita ni Isabel ang lahat, ang multo ng kanilang pagnanasa, ang anino ng kanilang mapinagsaluhan, at ang isang malalim, hindi masabing panghihinayang. Ito ay hindi na ang tingin ng isang lalaking humahanga, kundi ang tingin ng isang duwa na nakatingin sa resulta ng kanyang kahinaan. At sa mga mata ni Isabela, marahil ang nakita ni Alaric ay hindi na ang isang batang estudyanteng madaling mauto. Ang nakita niya ay isang babae. Isang babaeng pinatanda ng karanasan, pinatibay ng sakit. Isang babaeng nakaligtas. Napansin ni Cynthia ang pagbabago sa kilos ang kanyang asawa. Sinundan niya ang direksyon ng tingin nito, at ang kanyang mata ay dumapo kay Isabel. Walang galit sa mukha ni Cynthia, walang panunumbat. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na halos hindi mahahalata, ngunit para kay Isabel, ito ay napakalinaw. Ito ay isang pakilala. Isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, mas hinigpitan pa ni Cynthia ang kapit sa braso ni Alaric, isang malinaw na paangkin, at dahan-dahan silang tumalikod at naglakad palayo, nilamon ng dagat ng matao. Iyon na, ang huling pagtatakpo. Ang huling sulyap. Ang huling pagputol sa ugnayang matagal ng patay. Tumayo si Isabel roon, hindi gumagalaw. Habang ang ingay ng selebrasyon ay unti-unting nawawala sa kanyang pandinig. Ang naramdaman niya ay hindi na ang matalim na kirot ng isang sariwang sugat, kundi ang mapurol na sakit ng isang peklat na hindi na kailanman maglalaho. Ang paibig, o kung ano man ang tawa sa damdaming iyon, ay wala na. Ang pagnanasa ay naging abo na. Ang natira na lamang ay ang aral. Isang aral na natutunan niya sa pinakamapait at pinakamahal na paraan. Dahan-dahan, tumalikod na rin siya. Niyakap niya ang kanyang diploma, ang tanging tropeo mula sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula at siya ring nag-isang talunan. Naglakad siya palayo sa karamihan, papalapit sa malaking tarangkahan ng unibersidad. Maisa siyang naglakad patungo sa isang bagong kabanata. Isang kinabukasang hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Dala niya ang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit dala rin niya ang lakas ng isang taong bumangon mula sa pagkakadapa. Ang init ng araw sa kanyang balat ay isang paalala na sa kabila ng lahat, ang buhay ay napapatuloy.